For osteoarthritis ng tuhod, actually pinaka-importante po talaga dyan ay magbawas ng timbang. Kasi po, as I said, yung bigat po natin, parang 6 times noon yung natatransmit to the knee, bawat hakbang. Ang gamutan po nito, iba-ibang levels din po. Yung first would be analgesic, meaning pangtanggal lang po ng sakit. Example po, paracetamol or tramadol. Pero ito pong mga gamot na to, kahit sabihin po nilang safe, kailangan siguraduhin natin na hindi po apektado yung atay natin or walang sakit yung atay. Kasi kahit sabihin na the world's safest medicine, yung isang gamot na ito, pag ang pasyente may problema sa atay, hindi rin siya ganun ka-safe. So, pangtanggal po ng pain. And then, kung iba po namamaga yung tuhod, kailangan po ng pangtanggal na lang maga. And marami po tayong iba-ibang klaseng gamot para doon. Yung iba, pwede po sa mga may ulcer. Yung iba, magandang iwasan pag may ulcer. And then, meron naman pong iba na pinapainom or piniprescribe namin ng mga glucosamine sulfate. Yes, may tulong ba yung glucosamine? Studies have shown, actually nasa Philippine guidelines naman siya, for knee osteoarthritis lang, sa tuhod lang po na osteoarthritis, na meron naman siyang minimal benefit. Konting tulong sa pagtanggal ng sakit sa tuhod. Kasi meron siyang konting anti-inflammatory effect. Kumbaga effect na pangpababa ng inflammation sa tuhod. Although, kailangan glucosamine sulfate, kasi marami pong binibenta na iba-ibang glucosamine something, kailangan po sulfate, and kailangan 1,500 milligrams per day. Kasi po marami tayong nabibili sa kung saan-saan eh. Minsan underdose. Yes. Tapos meron bang exercise or ano ba magandang treatment sa masakit ng tuhod at paa? Kunwari po masakit po yung tuhod, maganda pong papalakasin natin yung muscles surrounding the joint. So, ang mga muscles na to, yung mga sa thigh, yung mga quadriceps, sa taas, sa hita, and sa legs. And then, kung masakit po yung tuhod, pwede naman po muna yung exercises are called isometric, yung hindi gumagalaw yung joint. For example po, parang pinapaganyan ko po yung mga pasyente. So, parang para lumakas ang anong part? Para palakasin po yung dito. Okay. Ilang beses sa isang araw? Usually po, or they can maintain it like this, no? Parang pag nag-exercise po tayo, magandang ulitin siya siguro at least 10 times. That's one set. And then, magpapahinga. Tapos ulitin ulit. Meron bang mas heavier exercise para lumakas talaga yung muscles? Pag wala na pong sakit yung tuhod, hindi na po namamaga yung tuhod, tapos pwede na po sila mag-exercise. Pwede na nating pwede nang paggawa ng mga squats. Squat. Ang maganda lang ang dapat lang sa squat, hindi dapat deep squat. Pwede ba example ng mga squat. Kunwari po, may ball in the middle or wala, parang yan squat. Dapat po hindi siya lalampas ng 90 degrees. Parang konti lang po. Kasi pag nag-deep squats naman tayo, maiipit na naman yung tuhod. So, ang cut-off natin is 90 degrees? Mga 90 would be okay. Oo. Ayaw mo yung full squat? Pag full squat po kasi, maiipit talaga yung knee joint. So, baka lalo lang pong makasama. Kung ang goal mo lang naman ay palakasin yung muscles, kaya naman na siya dun sa lesser angle.